What to do, Kuya Stan? Finally, matutupad na ang isa kong goal na mag-solo travel this 2026. Pinayagan na kasi ako ng parents ko. The thing is, I'm torn between traveling to Siargao Island and traveling to Hong Kong and Macau. Gusto ko sanang sa Siargao pero sa airfare pa lang ang mahal na. My friend suggested that I go to Hong Kong instead and side trip to Macau. Alin po ba ang dapat kong piliin, Kuya Stan? Traveling solo, Shelo. Shelo, maraming salamat sa sulat na pinadala nyo. Pero isa lang ang gusto ko sabihin, ang laki ng problema mo, girl. Ang laki ng problema mo. Ang dami-dami nating pinoproblema sa buhay. Ikaw gusto mong malaman kung saan ka pwedeng mag-travel, kung sa Siargao Island, Hong Kong o Macau. Pero ito, seriously, hindi lahat nakakapag-travel kung saan-saan. At least ikaw meron kang luxury, meron kang budget, meron kang time to do things na kagaya nito. Pero ang suggestion ko bilang isang Pilipino, bilang isang Chinoy, sana pasyalan mo muna yung mga nakapaligid sa'yo bago ka ibang bansa. Diba? Para naman pag tinanong kami, maisasagot ka na maayos. Ikaw naman, ba't uunahin mo yung Hong Kong tsaka yung Macau? Dito muna. Simula mo sa Fairview, bumiyahe ka papunta ron. Sa Commonwealth, sa Alabang. Para sa akin kasi parang out of town na yan Yung Alabang tsaka yung Commonwealth Diba? Pero sana maging okay ang iyong solo travel. Mag-ingat ka. At siguraduhin mong ang passport mo hindi pa hindi pa expired. Magdala ka ng enough pocket money pero medyo malabig ngayon sa mga ibang bansa na pupuntahan mo dahil nga January. Sana nakatulong, Shelo. Pero yun ang sa akin. Pumunta ka muna sa mga nakapaligid sa'yo bago ka ibang bansa. Nakakahiya, no? Mamaya sabihin, nakapunta ka na ba ng Laguna, ng Baguio? Tapos sabihin mo hindi. Pero sa Hong Kong, nakapunta ka na. Ano ba yan? Kailangan maging maging makabayan ka rin, di ba? Mamasyal ka muna kung saan-saan dito. Malapit na Chinese New Year. Baka gusto mo mag-food trip sa Binondo, sa Banawe. QC Chinatown, di ba? So, maraming salamat, Shelo, at sana nakatulong ang payo namin dito sa inyo. At ito ay isa pang sulat mula sa ating katrupa. What to do, Kuya Stan? Darating na this April ang nakilala kong AFAM via online dating app. Siyempre, excited ako dahil magkikita na rin kami sa wakas in person. Wow! Pero ang problema, hindi ko sinabi sa kanya na I'm a single mom of a 3-year-old kid. Natatakot kasi akong umatras siya lalo na't napamahal na ako sa kanya. Should I tell him bago siya lumipad papuntang Pilipinas o sabihin ko na lang kapag narito na siya? What if umayaw siya once I tell him the truth? What to do? What to do? From AFAM lover, Clover. Yahoo! Clover, maraming salamat sa sulat na pinadala mo. Ikaw alam mo, hindi ako natutuwa na nagpanggap ka sa iyong kausap, sa iyong nakilala via online dating app. Sana ikaw ay nagpakatotoo, umpisa pa lang, para alam mo na kung seryoso siya sa'yo. Dahil alam mo kung mahal ka niya, kung gusto ka talaga niya. Kahit na ikaw ay single mom or ng 3-year-old kid or kahit hindi lang 3-year-old kid yan, kahit 10 years old, 15 years old, kung mahal ka niya, itutuloy niya yung pagpunta rito at itutuloy ang inyong relasyon. 'Di ba? Hindi maganda yung first impression na parang nagsinungaling ka kagad sa kanya. So I suggest, bago siya pumunta ng Pilipinas, huwag niyo nang sayangin yung oras ninyo. Sabihin mo na sa kanya, aminin mo na ikaw ay single mom of a 3-year-old. At ayun, nasawi ka na sa pag-ibig nung dati at ayaw mo na magkamali uli. 'Di ba? Hindi maganda yung ganyan, nagtatago kayo tapos biglang pagdating nung AFAM surprise, meron akong 3-year-old kid. Nako. Malaking problema 'yan pag nagkataon, 'di ba? At least ikaw maganda rin para sa iyo kung alam mo nang
seryoso siya o hindi. Dahil I'm sure ayaw mo ng laro-laro lang at naghahanap ka ng pang forever mo. So good luck sa'yo, Shelo. Sana magpakatotoo ka. Sabihin mo kay Afam na sabihin mo sana sa kanya yung totoo. Mahirap pero kailangan mong gawin eh. 'Di ba? Parang sa akin kung ako personally, pag ako nilinlang at sinabi sa akin na uy, meron pala ako sasabihin sa'yo yung sekreto na hindi ko sinabi sa'yo dati. Tapos biglang may aaminin. Medyo magugulat ako at madidisappoint. Kasi bakit tanggap naman kita? Bakit hindi ka nag-umamin nung una pa lang? So ayun, good luck Shelo. Ay, Clover pala, sorry. Si Shelo kasi yung kaninang letter sender. Maraming salamat Clover. Okay? Ang ating pangatlong sulat mula sa ating katrupa. Ito na. Kuya Stan, nagkita kami ng ex-boyfriend ko last reunion ng batchmate nito lamang December. O, ulitin ko nagkita kami ng ex-boyfriend ko last reunion ng batchmates nito lamang December. Okay. Okay. So, noong December, nakita sila. May reunion siguro magkakaklase, ganun. Noong December, kita-kita sila nung ex-boyfriend. It was a bad breakup but I've moved on. Pero nang may chance na magkausap kaming dalawa, sinabi niyang mahal pa rin niya ako at handa niyang talikuran ang babaeng ipinagpalit niya sa akin noon para lang daw magkabalikan kami. Ha? Oh, ha? May nararamdaman po akong spark at kilig. Pero napaisip ako, what if gawin niya uli ang ginawa niya sa akin noon? What to do, Kuya Stan? From the former jowa, Joanna. Nako, yung mga sinasabi ng mga ex-jowa na yan na iiwanan yung kanyang karelasyon para magkabalikan kayo uli. Mag-ingat kayo ha, lalo ka na Joanna ha. Alam mo naman yung mga ibang lalaki or babae medyo mabulaklak magsalita or dambobola. Kung may ginawa siya sa'yo dati na hindi maganda, kung niloko ka niya dati, hindi ko alam, no? Nasa sa'yo yan. Pero it's very unfair dun sa karelasyon ng iyong former jowa. Gusto mo bang gawin sa'yo yan ng iyong jowa? Diba? Ipagpapalit ka para sa iba. So, ayun what comes around, goes around. Diba, Joanna? Ako tatanungin mo. Huwag kang papauto sa iyong ex-jowa. Yun lang yun. Pagka niloko ka, pinagpalit ka para sa iba, ibig sabihin, ayaw na niya sa'yo. So, pag nagpabola ka ulit, nako, parang fool me once, shame on him, pero fool me twice, shame on you. Hindi pwedeng ganun, maraming mga siguro wala kang jowa or hindi ka pa nakaka-move on kasi may naramdaman ka pang spark tsaka kilig. Diba? Sa mga listeners natin, sa mga katrupa, huwag masyadong marupok. Huwag masyadong marupok at malandi. Diba? Marami dyan. Sa bawat isang lalaki may 4 na babae. I think sa bawat babae mas maraming lalaki. 'Di ba? Kasi ibang lalaki naging babae na rin. So, marami kayong pagpipilian. Good luck, Joanna. At maraming salamat sa mga nagpadala ng sulat ngayon. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.